Hello sa inyong lahat! Muli na naman tayo nagsama-sama at masaya kami. Handa na ba kayong matuto sa panibagong pag-aaralan natin ngayon tungkol sa pananampalataya? Ang ating aralin ngayon ay matutunan natin na si Jesus ay kayang-kayang baguhin ang puso ng isang tao kung sa kanya ito magtitiwala. Mahal tayo ni Jesus. Nais na tayo ay mapabuti at nais din niya na tayo ay sumunod sa kanya. Pero bago yan, tayo muna ay manalangin. Tayo pumigit at manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa araw na ito. Samahan niyo po kami sa aming pag-aaralan. Bigyan niyo po kami ng karunungan, Panginoon. Baguhin niyo po yung aming puso at tulungan niyo po kami sumunod sa inyo. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Oh, mga bata, handa na ba kayong sumayaw at umawat para sa Panginoon? Tara, simulan natin. Do Lord, oh do remember me. Do Lord, oh do Lord, oh do remember me. Do Lord, oh do Lord, oh do remember me. Way beyond the blue. I've got a home in glory land that outshines the sun. I've got a home in glory land that outshines the sun. I've got a home in glory land. Jesus as my Savior, you take Him too. I took Jesus as my Savior, you take Him too. I took Jesus as my Savior, you take Him too. Way beyond the blue. Do Lord, oh do Lord, oh do remember me. Do Lord, oh do Lord, oh do remember me. Do Lord, oh do Lord, oh do remember me. Way beyond the blue. Do Lord, oh do Lord, oh do remember me. Do Lord, oh do Lord, oh do remember me. Do Lord, oh do Lord, oh do remember me. Way beyond the blue. Here we go, y'all. Hello mga bata! Sabayan niyo kami sa ating 4 rules of life. Rule number 1, God loves me. Rule number 2, I have sinned. Rule number 3, Jesus died for me. And rule number 4, I must decide to live for Jesus. Oras na pala para sa ating Bible verse. Sinabi doon, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. At ang matitigas ninyong puso ay maging pusong masunurin. Ezekiel 36 verse 26. Ang puso nyo ba ay kasing linis nito? O ang puso ninyo ay may pusong makasalanan? Sa mundo natin, punong-puno ng kasalanan na maaari nating nagagawa. Sa simpleng pagmumura mo, hindi pagsunod sa magulang mo, sa simpleng pag-iisip mo ng hindi maganda sa ating kapwa, ay isa ng kasalanan. Marami pong bagay na nagiging dahilan para maging marumi ang ating puso. Pero, may magandang balita ang Diyos sa atin. Kaya niyang baguhin ang marumi nating puso tulad nito. Paano nga ba? Ito'y tanggapin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Mamaya, makikita nyo o mapapanood nyo sa ating Bible story ang isang kwento ng isang makasalanan na binago ni Jesus ang puso niya. Hindi lang puso niya, kundi ang buong buhay niya. Tayo rin, kayang-kayang gawin ni Jesus. Kaya tandaan natin,
Diyos, ayaw niyang baguhin ang buhay mo at ang puso mo. Lumapit ka lang sa Kanya. Handa na ba kayo para sa ating Bible verse? Tara, antayin natin. Bigyan ko ngayon ng bagong puso at bagong spirito. Bigyan ko ngayon ng bagong puso at bagong spirito. Titigan inyong puso, puso masunurin. Bigyan ko ngayon ng bagong puso at bagong spirito. Bigyan ko ngayon ng bagong puso at bagong spirito. Titigan inyong puso, puso masunurin. Ezekiel 36:26. Ezekiel 36:26. Ang sinasabi sa ating Bible po ay, Jesus can change your heart. May iba't ibang classification ang mga hayop. Amphibians, tardigrades, vertebrates, at mga reptiles. Ang mga reptiles ay ang mga hayop na may kakaibang balat, tulad na lamang ng ahas, butiki, pagong, buhaya, at kamelyo. Ang kamelyo ay may kakaibang ginagawa. Kapag nadikit sila sa isang bagay, ay maaari nilang makopya ang kulay nito. At kapag lumipat uli sila sa isang bagay o lugar, ay maaari pa rin silang makapagpalit ng kulay. Tayo rin, kaya din natin baguhin ang mga bagay na ating nakasanayan. Halimbawa ng pagmumura, pagsagot sa magulang, pangungupit, at iba pa. Ibigay natin ito lahat sa Diyos at tutulungan Kanyang baguhin ang iyong sitwasyon. Sinabi nga sa ating Bible point, Jesus can change your heart. Sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, naipapakita mo ba na binago ka na ng Diyos? Ang kwento natin sa Biblia ay tungkol sa isang tao na labis na kinamumuyan ng marami dahil sa kanyang trabaho. At siya ay si Zaccheo, isang maniningil na buwis. Tara nang tunghayan ang kanyang kwento at kung paano binago ni Jesus ang kanyang puso. Ang kwento natin ngayon sa Biblia ay matatagpuan sa Aklat ng Lucas, chapter 19, verses 1 to 10. Ito ay kwento sa isang lalaki na ang pangalan ay Zaccheo. Pumasok si Jesus sa Jericho dahil doon siya dadaan papuntang Jerusalem. May isang lalaki roon na ang pangalan ay Zaccheo. Siya ay mayaman at isa sa mga pinuno ng mga maniningil ng buwis. Gusto niyang makita kung sino talaga si Jesus. Pero dahil pandak siya at marami ang tao doon, ay hindi niya ito magawa. Kaya tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na daraan doon. Pagdating ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya at sinabi, "Zaccheo, bumaba ka agad dahil kailangan kong tumuloy sa bahay mo ngayon." Kaya nagmamadaling bumaba si Zaccheo at masayang tinanggap si Jesus. Nang makita ng mga tao roon na siya'y tumuloy sa bahay ni Zaccheo, nagbulong-bulungan sila. Tumuloy siya sa bahay ng isang masamang tao. Sa loob ng bahay niya ay tumayo si Zaccheo at sinabi, "Panginoon, ibibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng kayamanan ko. At kung may nadaya akong sino man, babayaran ko ng 4 beses ang kinuha ko sa kanya." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Dumating na ngayon ang kaligtasan sa tahanang ito, dahil siya ay galing din sa lahi ni Abraham. Sapagkat ako na anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw." Ang ginawang pagbabago ni Jesus sa loob ng puso ni Zaccheo ay makikita sa kanyang mga gawa. Nang malaman ni Zaccheo ang mga mali niyang ginawa, ay agad niya itong itinuwid. Sabi niya, "Panginoon, ibibigay ko po ang kalahati ng aking mga kayamanan sa mga mahihirap. At kung may nadaya man akong sino man, ay 4 beses kong babayaran sa kanya ang mga kinuha ko." Ito ang mga eksaktong salita na binigay o sinabi
ni Zaccheo kay Jesus. At lahat ng sinabi ni Zaccheo ay kanyang mga ginawa. Sa kwento ni Zaccheo, makikita natin na kayang-kayang baguhin ni Jesus ang ating mga puso. Kung ipagkakatiwala lang natin ang ating sarili sa Kanya, kung lalapit lamang tayo sa Kanya. At syempre, dapat handa rin tayong magbago, gaya ni Zaccheo. Sabi nga sa ating Bible quote, Jesus can change your heart. Karamihan sa atin ay mahilig sa mga sports. Isa na dito ay si Paddy, na isang basketball player. Madalas silang naikipaglaban sa iba't ibang paaralan at madalas ay nagiging champion ang kanilang team. Kaya naman, siya ay tinaguriang MVP ng kanilang school at naging team captain. Siya ay iginagalang at kinakatakutan sa kanilang eskwelahan at walang sino man ang nais na gumawa ng mali sa kanya. Madalas na ginagawa nila Paddy at ng kanyang mga kaibigan ay manira ng mga gamit sa loob ng eskwelahan, tulad ng pagbabasag ng salamin ng bintana, paninira ng mga upuan, paninira ng mga halaman at pagbabasag ng mga paso. Walang nais na magsabi sa principal kung ano ang ginagawa nila Paddy dahil sa takot na pagbantaan sila at sila naman ang bulihin sa kanilang paaralan. Kaya dahil dito, may lakas ng loob sina Paddy na ituloy ang mga ito dahil walang sumusuway sa kanila. Uwian na! Ito ang pinakagustong-gusto na marinig ng lahat. Kaya naman, lahat ng estudyante ay nagsiuwian na. Maliban na lamang kay Mr. Andrew. Siya ay isang janitor sa paaralan na ito. Nais niyang panatiliing malinis ang paaralan. Kaya naman, siya ang palaging tagalinis, tagaayos ng mga sinisira ng mga estudyante. Mahal na mahal niya ang kanyang trabaho. Ngunit, dala ng kanyang katandaan ay medyo nahihirapan siya. Inaabot si Mr. Andrew ng gabi para lamang maglinis ng paaralan. Araw na ng Biyernes. Ito ang araw na pinakamasaya ang mga estudyante dahil bukas ay walang pasok. Nagulat si Paddy dahil ang mga sinira nilang mga paso kahapon ay napalitan na ng bago at ang mga sinira nilang upuan ay ayos na. Kaya naman napatanong si Paddy sa kanyang sarili, sino kaya ang gumawa nito? Kaya matapos ang kanilang klase, kaagad gumawa na naman ng mali ang mga ito. Pero sa oras na ito ay mas malala dahil ang gagawin nila ay magbabandalismo sa pader. Nagsulat sila ng kung ano-ano sa pader gamit ang mga pintura. Kaya kahit may nakakita sa kanilang ginagawa ay walang gustong magsabi. At natapos na nilang gawin ang pagbabandalismo. Nagtagpuhan ang lahat at umalis sa lugar na iyon. Maliban na lamang kay Paddy dahil gusto niyang makita kung sino ang naglilinis ng kanilang mga sinisira. Nagtago si Paddy sa isang malaking puno upang hindi siya makita. At dumating na nga ang janitor. Nagulat si Paddy dahil ang inaakala niya na marami ang naglilinis ay iisa lamang ito. At ito ay may edad na. Nagsimula ng kuskusin ni Mr. Andrew ang mga sulat sa pader at nakita ni Paddy ang paghihirap ni Mr. Andrew para lamang matanggal ang mga ito. Dahil sa kapit ng pintura ay nahirapan si Mr. Andrew na tanggalin ito. Umuwi na si Paddy at bago matapos ang araw na iyon ay napag-isip-isip niya ang mga ginawa niyang mali. Kaya naman
tinawagan niya ang kanyang mga kaibigan upang sabihin na pumunta sila sa school bukas ng Sabado para sila mismo ang maglinis at magtanggal ng kanilang ginawa at tulungan si Mr. Andrew sa paglilinis. Maagang dumating si Paddy at nagsidatingan na din ang kanyang mga kaibigan. Kaya naman, pinumpisahan nila ang paglilinis dito. Mismong silang magkakaibigan ay sobrang nahirapan sa pagtanggal nito. Kuskus dito, kuskus doon. Kaya naman, habang ginagawa nila ito, ay napagtanto din nila na mali ang kanilang ginawa. At habang naglilinis sila, ay biglang dumating si Mr. Andrew at nakita ang kanilang ginagawa. Kaya lumapit si Paddy kay Mr. Andrew at inamin na sila ang gumagawa ng mga panggugulo na ito at humingi sila ng paumanhin sa kanya dahil sa kanilang ginawang mga mali. Nangako sila Paddy at ang kanyang mga kaibigan na hindi na nila ito uulitin. At kung may makita man sila na gumagawa nito, ay pagsasabihan na nila ito. Darating din sa buhay natin na unti-unting babaguhin at aalisin ng Diyos yung mga bagay na nakasanayan natin na mali at magiging mabuti tayong halimbawa sa iba. Basta, handa tayo na magpabago sa Kanya. Katulad nga ng sinasabi sa ating Bible point ngayon, Jesus can change your heart. Tunay ngang napakabuti ng ating Diyos. Natutunan natin na kayang-kayang baguhin ni Jesus ang puso ng isang tao. Kayang-kaya niyang palitan ang dating pagkatao ng isang tao at gawin itong bago. At ginawa din niya ito, anak. Dahil doon, makakasama natin ang Diyos sa kanyang paghahari. Dahil tayo ay kanya na niligtas at ginawa niya. At kayang-kaya din ni Jesus gawin yun sa buhay mo. Kayang-kaya niya na baguhin yung iyong puso kung ibibigay mo ito sa Kanya, kung magtitiwala ka sa Kanya, at kung susunod ka sa Kanya. Sa ating mga natutunan, meron ako sa inyong 2 katanungan na nais kong inyong sagutin. Ayan mga bata, para sa inyong pagsagot, kailangan nyo lang mag-videoan ng inyong sarili kasama ng inyong sagot at i-comment ito sa video nito o kaya naman i-post ito sa ating Mabuhay Kids Facebook page. Kaya mga bata, laging tatandaan, kayang-kaya ni Jesus na baguhin ang buhay ng isang tao. Sa Kanya ito magtitiwala. Kayang-kaya ni Jesus na baguhin ang buhay mo at buhay ko. Kaya kita-kita ulit tayo sa susunod na linggo. Sabi sa ating Bible point, Jesus will change your